Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel. Usapang politika na naman tayo, ano? So, ang video to is mula na naman kay Viral Broadcast PH. So, I think usaping to para nag-viral kasi siya social media na parang taking witness daw ni Marcoleta or whatsoever. So, yun yung panonorin natin. Tingnan natin men kung ano nga bang meron sa video to or ano nga bang pinagsasabi ng witness na to. And then, syempre, kayo na lang din bahalang umusga kasi ako meron naman akong sariling dito. Then, kayo din, comment nyo rin sa baba yung nyo. So, meron daw pa magkakatang breaking news. Huli si Marcoleta. Taking witness, binayaran, dinukyore ang salaysay ni Orly Gutez. Dinukyore daw eh. So, bago natin simulan, Viral Broadcast page, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoizy. So, mga kanoizy, hindi na natin dapat tatagalin. Simulan na natin. So, again, may pamagat ito na breaking news. Huli si Marcoleta. Taking witness, binayaran, dinukyore ang salaysay ni Orly Gutez. So, for sure, naman kayo? Ako naman, wala naman talaga akong believe totally sa mga witness na magsusulputan kasi parang syempre hindi natin talaga sure kung ano talaga yung katotohanan sa mga yan. So ipaubaya na lang natin yan sa investigation. So again, Viral Broadcast page, Senate Philippines, Filipinoizy, like, comment, share, subscribe. Start. Po mga ka-viral, and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa muling pagharap-harap ng mga resource person sa Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw ay panibagong pasabog at pinangalanan na ni dating Undersecretary ng DPWH na si Robert Bernardo ang di umano'y iba pang mga senador, kongresista at COA officer na sangkot sa pagkuha ng milyon-milyon na kickback mula sa unprogrammed project insertions ng mga ghost projects at substandard flood control projects, particularly sa Bulacan. Ayon sa sinabang salaysay ni former DPWH Yusek Bernardo ay kabilang sina Senator Escudero, former Senator Revilla, Nancy Binay, Angara, Zaldico at COA officer ang nabigyan niya ng kickback. Pati pala si si Angara. Grabe Yun nga sa sobrang dami na ng pinangalanan ng mga involved sana hindi siya umabot or humantong sa lahat ng senador talaga is pangalanan. 'Di ba? Sige, sabihin na natin na what if totoo talaga na lahat ng senador yung 24 is dawit talaga sila sa mga corruption na lang na yan. Sana hindi humantong sa mapangalanan lahat kasi kung mapangalanan lahat parang na yan, I think malulusutan na nila yan, 'di ba? Kasi yun nga sabi nila, if all is corrupt, no one is corrupt. Parang ganun yung mangyayari diyan kasi pwede nilang i-claim yung na parang parang pinagtitripan na kami dito inubos talaga kami, 'di ba? So lahat kami pagbibintangan, something like that. Baka yan yung gamitin nila and then baka mabaliwala yung case na to. So sana hindi umabot sa ganyang punto na lahat talaga mapangalanan. Ako naman may tiwala naman ako kay Senator Ping Lacson kasi yun nga sa dinami-dami nila dyan, parang siya lang talaga yung walang some kind tinanggap na pork barrel or whatsoever, 'di ba? So I think hindi siya abot talaga ng 24 So comment nyo lang sa baba kung sino yung mga senador nyo na sa tingin nyo hindi talaga involved sa anumang mga corruption comment down below. Ng pinangalanan ni former Assistant District Engineer Bryce Hernandez, sina Senator Jinggoy Estrada at Villanueva na kabilang sa nakakuha di umano ng mga kickback na binanggit din ni former District Engineer Henry Alcantara sa kanyang sinumpaang salaysay. Nagre-range di umano sa 25 to 30% ang mga kickback na binibigay sa mga pinangalanang opisyal. Agad naman na nagbigay ng statement dito si Escudero at question ang kredibilidad ng paglalahad ni Bernardo. Aniya ay nakakaduda at puro senador lang ang pinangalanan at walang mga kongresista na binanggit. Isa umano, di ba? Puro senador lang yung pinangalanan. Yun din yung problema talaga kasi parang nakiklaim na tuloy nila. 'Di ba? So dapat talaga ang gawin nila is pangalanan nila lahat talaga ng nalalaman nila. Well, possible din naman yun na puro senador lang yung kilala ng tao na yan. Pero if ever meron kang or merong sangkot siya na congressman, isali na lang din, 'di ba? Para wala nang excuse yung mga to. Baka kapag sinalihan mo pa ng congressman yan, sasabihin na naman nila na ba yan, parang nakakaduda naman. Lahat talaga ng senador at congressman, sinali nila. Gaganyan nila naman nila yan. So alam niyo yung gagawin talaga nila lahat para lang ma-discredit or ma-invalidate yung mga mga expose. Kakainis yung ganun legit. Ito ang political attack sa Senado at paglilihis sa tunay na utak ng anomalya sa mga flood control. Samantala ay isa na namang umano'y dating Philippine Marine personnel na nagtrabaho umano bilang security detail ni Congressman Zaldico na si Orly Rigala Guteza ang lumapit di umano kay Senator Marcoleta upang voluntaryong maging witness sa kanyang nalalaman sa pagdi-deliver di umano ng male-maletang pera sa dating bahay ni Zaldico at former House Speaker Martin. Parang din parang
grabe yun, voluntaryo na lumapit talaga kay Marcoleta. Parang out of the blue naman yun, di ba? Na parang ikaw na hindi ka naman nabuko, lalapit ka pa talaga para lang ma-expose yung sarili mo. Or I don't know, possible din naman yun na baka siguro kinain siya ng ano niya, konsensya na. Di din natin alam. Kayo na lang barang umusga. Romualdez. Subalit, marami naman ang question ang kredibilidad nitong si Guteza at kung bakit ay kay Marcoleta ito lumapit at hindi kay Lacson na siyang nangangasiwa ng investigasyon sa mga flood control anomalies bilang Senate President pro tempore. Pinagdududahan ngayon ng iba na baka scripted lamang ang affidavit nitong si Guteza. Subalit, pinagbigyan naman ni Senator Lacson na ilahad nitong si Orly Guteza ang kanyang di umano'y nalalaman. Samantala, ay meron pa umanong Tingnan natin yan ha, yung mga scripted na ano na yan kasi maraming kumakalat ngayon na video sa social media na parang tingin ng mga netizen is scripted daw. Or parang ano daw itong si Guteza daw, hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya. 'Di ba? Na parang hindi niya alam kung ano yung nasa script or hindi niya totally alam lahat ng nasa script, parang ganun ba. So, tingnan natin. Supplemental statement si Yusek Bernardo at si Hernandez sa di umano iba pang mga kongresista at senador na nakatanggap ng kickback mula sa mga insertions ng mga unprogram funds ng DPWH at ito ay kanila pang ibubulgar. Matagal na po niya akong gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa... Gaano katagal? Kakasimula pa lang ng flood control na yun Gaano kayo katagal? Curious lang naman ako gaano katagal na gusto kaniyang makausap. Meeting ito. Sabi ko, madali ba yan kasi meron kaming session, mag-uumpisa yun ng alas 3. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpa-unlock. Grabe yun pinaghandaan talaga Meron ng draft na salaysay. Wala lang. Amazing. Para makita kung talagang meron ng ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya. No offense pero parang dito, for me lang naman, opinion ko lang naman to. Parang grabe naman yun. Di ba? Yung tao na yan, pinaghandaan ka talaga niya. Niya talaga. Baliktad tuloy. Di ba? Like, naghanda agad siya ng ng draft or ng statement. Like, what? Grabe yun. Like, ako, guilty ako Puntahan ko nga si maghanda muna ako. Di ba? Di ba? Mostly sa mga ganyan is parang di mo pa nga alam yung gagawin mo Pupunta ka muna doon kung ano yung parang magpapa-advise ka pa lang ba? Pero ito, meron na daw siyang draft. Wala bahala kayo kung maniwala kayo. Basta ako, ewan. Parang ewan. Bakit nangyayari sa ating bansa ito? At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon At nung nakita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako sa aming sesyon, alas 3. Pero kung talagang ikaw ay voluntaryo mong gustong gawin yan, sang-ayon sa iyong nilalahad dito, di sige, i-finalize mo yan. At gusto ko, ipanutaryo mo, sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Nag-viral din to na parang peking notaryo So, abangan din natin yan. Peking notaryo daw yung lumabas doon. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang piraso ng kanyang sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon siya po ang mismo maglahad ng kanyang salaysay sa ating gitna. Okay, you may call him. Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Guteza para po humarap siya sa atin. Mr. Guteza, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Dun, dun, dun. Bigyan mo si Chair. Grabe, may introduction pang loko. Panatili ka muna nakatayo kasi nunumpa ka. Paki-raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding?
Salamat. Take your seat. Sorry din pero para sa akin, yung mga pagganyan-ganyan, do you tell the truth or whatsoever, parang wala lang siyang epekto, ano. Pero syempre, magagamit yun laban sa kanila. Pero parang yung mga tao ba na, ano, nandyan, gaganyan lang, tapos magsisinungaling pa rin. Grabe ang titibay nun. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yun nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, Funny lang din siya. Ay, hindi siya funny. Parang medyo, ano din siya na, grabe no, in that short period of time, na makita mo, nabasa mo, like, hindi ka talaga nag-usisa. Di ba? What if nagsisinungaling lang yung tao na yan? Di ba? What if nagdidelusional lang yung tao na yan? What if tanim pala ng kalaban nyo yan para pagbukhain kayong tanga? Di ba? What if gawa-gawa niya lang yung mga sinasabi niya? 'Di ba? What if binibait ka lang ng kalaban para kunyari kapag dalhin mo yung witness yan dyan, pwede kang pirahin ng kalaban. 'Di ba parang sobrang ano naman na move yun? Parang careless. Careless ba? 'Di ba? Hindi nag-iingat na move. Like ganun-ganun lang, biglang okay agad. 'Di ba dapat yung mga ganyang witness na medyo mabibigat yung bibitawan niyang salita. Dapat iano mo muna yan ng kahit 3 days, di ba? Under custody mo muna ng 3 days. So ito yung gawin mo. Ito yung dapat ano, saan mo ba talaga na ano to? Meron ka bang mga ano dyan? Di ba dapat ganyan? Kasi kung puro statement lang din to, di ba dapat magduda ka na? Ay, tingnan natin kung baka puro statement lang to, walang mga ebidensya, no? voluntaryo yung ginawa ito. At wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po. Totoo daw yung notaryo, tapos may mga kumakalat ngayon na peke daw yung notaryo. So, paano nangyari yun? Diba? Iwan ko lang. Ang buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? You may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Kapag sobrang formal ng ano na statement na to, medyo para sa akin, medyo kaduda-duda yun ano. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos, makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Lumabas daw. Saan? Tingnan. Sige. Tuloy. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. No. Sa pagkakataong ito, Inaalay ko ang buhay para sa ibang bansa. Medyo ano yun tawag dyan, emotional. kung ito, Emotional ba? nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong Asawa ko, narinig guys, at nagpapabili ng napapanood ko sa ano, pagdinig guys. ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ko at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami. Well,
Ewan ko. Sorry lang din kung sa tingin ko kasi alam niyo yung ano guys, kapag nagbabasa ka, yung nagbabasa ka lang at yung ano, ikaw mismo yung sumulat sa babasahin mo. 'Di ba? Syempre kapag sinusulat mo lang 'yan, ikaw nagsusulat niyan tapos babasahin mo, medyo hindi ka talaga mauutal diyan. Pero siguro baka kinakabahan lang din siya, no? Pero yun nga, kung ibang tao naman yung nagsusulat para basahin mo, medyo may mga gaps talaga yan, ano. Well, hindi naman talaga siya 100% na certain na ganun nga. Pero, wala lang. Tingnan nyo lang. Baka mapansin nyo rin. Or may Ang mga mapansin kasama ko- kayo. Ang mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines, huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa Grabe yung tingin ni Henry Alcantara ba? Sabi niya, seryoso ka ba dyan sa mga ano, pre? Seryoso ka ba dyan sa pinabasa mo? Galing ba talaga yan sa puso? Tingnan niyo yung mukha ni Alcantara ba? ang mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines, huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa Sabi ni Alcantara, anak ng toko, galing ako dyan, no? Yung una, sobrang linis ng pangalan ko. Like, parang nakonsensya talaga ako. Tapos ngayon, heto, di ba, nagsisinungaling pala ako nung una. trabaho at pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila. Si Alcantara. Gusto ko lang mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, Ang cute tingnan ni Alcantara, no? Sarap, ano eh. Tirisin. it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Lo, mag-stick ka lang sa binabasa mo, huwag ka na mag-a-adlib. Eh, paano kung gusto niyang mag-adlib? Well, ang tingin naman ng ano ng mga taong bayan dito na parang ano daw, baka inano daw na mag-stick ka lang sa sa statement mo, 'di ba? Kasi baka daw malihis, 'di ba, or magkamali. Pero syempre kung ikaw yung nakakaalam ng katotohanan, kahit na wala sa papel na 'yan, 'di ba? Pwede mo namang mas spill 'yun, 'di ba? Pwede mo namang mailahad 'yun. 'Di ba? Like ano bang bawal kung mag-adlib siya? What if nakalimutan niya lang ilista? Tapos yung ginawa niya naman is parang in-expand niya lang naman, 'di ba? Kung ano yung binasa niya. Kasi yun nga, baka hindi niya nalista. Diba? Parang ano eh. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valley Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. What the heck? Ang bawat malita Pengin ng basura, par. Pengin ng basura. Kaya pala wala kayong paki sa taong bayan, ha? Kasi basura lang pala tingin nyo sa pera. Sana all. Diba? Sana all. So, ang impyerno pala, baka dagat lang din yun sa inyo. Or baka hot spring lang din. Diba? Daw yun, hindi naman natin alam talaga kung sino yung mapupunta sa langit at sa impyerno. Ano? ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit, na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita. Kaya pala may nakita akong video dito
na pumalag si Tulfo dito. Tulfo ba yun? Correct me if I'm wrong. Kasi nadamay pala yung ACT-CIS. So, alam niyo yun, ganyan guys, na parang anuhan talaga sila, like banda-banda ba or pagahan talaga. 'Di ba? Like kapag ito talaga umabot sa point na mapangalanan lahat, mababaliwala to eh. 'Di ba? Kasi pwede nilang i-claim na, 'di ba? Inaano niyo na kami. Gaya ng ginawa ni Chis Escudero. Bakit puro senador lang? 'Di ba? Gaganyan. Baka tactics talaga nila to eh. Kita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Sana all. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. Grabe, parang nagiging si dito sa parang nagtitisi si si Gutesa ba. Actually, hindi mo naman na i-guide yan eh. Ewan ko. Yung dating tuloy, ewan ko, para sa inyo, pero parang yung dating si yung boss. Hindi siya boss, siya yung siya yung parang masusunod, di ba? Ito, gawin mo. Or kayo ba guys, comment nyo nga sa baba kung gusto nyo rin ba yung ginagawa ni Marcoleta. Na parang ginaguide niya, kinokorek niya. 'Di ba? Well, doon sa Naraktawan, ewan ko na lang kung anong opinion niya doon. Pero doon sa adlib, parang for me, wala naman akong nakikitang problema doon eh. Ano naman kung mag-adlib yung tao na yan? 'Di ba? Ayaw mo nun? May dagdag din siyang pakulo. Sinorpresa mo nga yung Blue Ribbon eh. Di isorpresa ka rin ng witness mo, meron pa pala siyang dagdag. Diba? Kaya, yun nga, di nyo rin mawawala sa isipan ng taong bayan na baka kaya nyo pinapastik sa script sa yung papel na yan, yung sa binabasa niya, para hindi magkamali. Yun yung iniisip ng taong bayan ngayon eh. Actually, pinagtatawanan to eh. Diba? And syempre, kinabibiliban to ng mga DDS. Diba kayo? wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Diba? Ikaw gumagawa ng statement na yan, tapos nung may naputol, di mo mapapansin yun. Diba? Di mo mapapansin yung naputol na statement na yun. Kaya na, balang umuska. Bahala kayo dyan. Tawa tuloy si Alcantara, sabi niya, dagdagan na kami dito. Kala ko ako lang ma-hot seat dito eh. Tawa tuloy si Ping Lacson. Mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Kakabulol-bulol na. Di pa alam yung address. Nanyo ha? I-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon. Kayo ba? May ba? Parang nagbabasa lang. Magkaiba yun eh. Kung ikaw yung ikaw yung mismong or nasa kaalaman mo mismo yan, kahit na hindi mo siya totally makita yung word, panimulang word lang, alam mo na yan, kabisado mo na yan dapat eh. Especially sobrang napaka-importante na part yan. Usaping pera, 44, 35, yung mga maleta, yung address, dapat sa ulo na yan. 'Di ba?
Kasi parang yan yung ano yan yung highlights ng trabaho mo if ever totoo. 'Di ba? Kaya na humusga, bala kayo. residents. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Grabe, no? Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Hindi ba ito siya yung ano? May nakita akong nag-resource person dito or nag-witness na parang tinatanggihan niya yung witness protection. Hindi ba ito yun? Or magkaiba yun? Parang pinagtatawanan pa nga yun kasi parang ayaw ko ng sir, ayaw ko ng witness protection, kaya ko ng sarili ko. Or I think ito yun I think ito yung nakita ko Correct me if I'm wrong na lang. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang nangangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Sa ngayon, hindi muna ako maniniwala sa'yo or lay kasi yung dating mo parang nagbabasa ka lang talaga. Okay, sa akin lang naman yun. Hindi muna ako maniniwala dito. Siyempre, saka lang naman tayo maniniwala kung proven na talaga or may na talaga, may hatol na talaga. Kasi siyempre under investigation yan. Pero for me talaga, kahit na wala pa tayong totally hatol, parang sobrang hirap paniwalaan, di ba? Parang based sa nakikita natin, parang nagbabasa lang talaga. Di pa alam kung ano yung binabasa. Ewan ko kung para sa inyo, dahil lang ba yun sa kaba. Pero yung mautal-utal ka pa, di ba? Tapos ikaw mismo yung nagsulat nun, tapos nakaligtaan mo pa yung naputol. Ewan ko. For you proceed, meron lang ako ipapakitang litrato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato ng binabanggit na si Paul. Ang palyado nito. John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Thank you very much. You may continue. Estrada din, no? Senator Maglet. Thank you, Mr. Chair. Estrada. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap. Ngunit isang tagpo lang yun Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kong Romualdez. Yung pera minsan nagagaling lang doon Kung sa Horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your So Honor. yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulong? Grabe, parang din to Kung nag-resign siya ng August 5, possible na na to, parang in good faith yung datingan. 'Di ba na parang kasi kung this time lang, like for example October ba? September lang siya nag-resign. Ay hindi, gagi. August, September. 2024 ba yan? 2025? Ulit nga. Limutan ko. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, August 5 nitong taon na ito. So, okay, 1 month ago na pala. So, I think pasok pa rin to.
Dapat mabulok din to eh. Paliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganung rate, ganung beses, 3 beses sa loob ng isang linggo? Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita. Short Yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty. Nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong, okay? Oh, okay lang, okay lang. Okay lang, syempre, papayag si Marcoleta dyan, magkasama sila eh. Di ba? Tropa yan eh. Okay lang. Sige boss, Meron lang pa naman naman ako sa iyo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Iksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Ito din yung napansin ko dito sa mga senador na Duterte. Kapag meron silang tinatanong par na against sa kanila or against sa pinoprotektahan nila or whatsoever, kapag tinatanong nila yon, may kasamang yun, may kasamang pagdududa ba or may kasamang pagdidiin ba? Basta something like that. Pero kapag papabor sa kanila par, ang gagawin nila is more on pagpapaliwanag or yung pagpapaliwanag ba yung tamang term? Parang siya ba? Parang paano ba i-explain yan Parang inaano nila ba na pinapaliwanag pa nila lalo. Ganun. Na supposed to be, dapat sila mismo kasi kung kung hindi ka talaga bias ng senador, wala ka talagang kulay na pinapanigan, di ba? Dapat ang gagawin din sana nila, Senator Bato dyan, ikaw, Mr. Gutesa, sure ka ba talaga? Like 100% talaga. Paano mo naman nasabi? 'Di ba? Baka gawa-gawa lang 'yan. Hindi walang ganyang mga tanong eh. O tingnan natin kung meron, 'di ba? Na baka mali ako. Pero kung walang ganyan na tanong mula kina Marcoleta or kila Bato, 'di ba? Alam na 'yon na parang kapag pumababor talaga sa kanila. Ay nako, hirap. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Wala po akong personal knowledge. Doon naman po sa sinasabi niya na 15 po. Ginagalang ko po yung opinion niya. Pero ako po talaga ay 25 po at kung ano po yung nasa affidavit ko, yun po ang dinadala ko po. Pinadadala ko po sa mga driver po. So magkaiba po yung sinasabi niya na 15% doon sa sinasabi niyo na 25% ang dinadala niyo po sa kanya. Yes. Okay, so tingnan nyo to kung paano magtanong si Senator Erwin Tulfo. At yun, ikumpara nyo yung tanong nito sa tanong ni Marcoleta at ni Bato. Parang I think dito nyo rin makikita na kapag pumapabor sa kanila or papabor sa kanila, parang wala kang mararamdaman talaga na diin. Diba? Wala kang mararamdaman na matawag dyan, puwersa or pressure. Diba? Sa tinatanong nila. Like, parang sobrang light lang talaga. Yung sinabi mo, Mr. Gutesa, yung sinabi ni Bato na parang, ano ba yun? Okay. Parang ganun lang. Di ba? Pero kapag against pa sa kanila yan, bakit mo naman sinabi na ganun? Bakit naman ganun? Totoo ba talaga yan? Magre-resign ako dito kung sasabihin nyo. Alam nyo yung ganyan. Or ewan ko lang kung meron din ganyan sa, sa kabilang side, sa admin side. Comment nyo rin sa baba. Sir, Recall natin. Ako po, yun po talaga ang hinahanda namin
at pinadadala po sa mga driver po, Your Honor. May nababanggit po ba siya na doon po sa 25 na yun ay para kay senador na ganito lang o wala na siya binabanggit na meron din ako dyan? Wala po, Your Honor. So ibig sabihin, doon sa sinabi niya po na statement, inawin ko lamang, na 15% po ang dinadala niya doon sa mga umano'y mga kasamahan po namin dito versus doon sa binibigay mo sa kanya na 25%. Kulang po. Is that what you're saying? Ang bigay niyo po sa kanya 25%, pero nabanggit niya kanina ay 15% lang. So nawawala po yung 10%. Saan po kaya napunta, Ginoong Alcantara? Hindi ko na po alam as far as ang knowledge ko po at ang dinadala po namin ay 25% po. Yun po ay hinahanda po. Kasama po ang mga tao ko na naghahanda po nun at nagbibilang, Your Honor. Chair, nawawala po yung 10% po na ito doon sa 25 na piniprepare nila. Pero po, Mr. Chair, ang tanong ko lang po ulit ay pero sa pag-prepare po, hindi po ninyo tanong para kanino ba ito boss? Para kanino ba ito boss? Para kanino? Tama naman po yung mga pinagsasabi niya pong pangalan. I never asked po, Your Honor, kasi po siya lang naman po yung kausap ko po, Your Honor. Siya lang kausap mo? Yes po. Alright. Isa pa pong matanong ko po, kasi nabanggit na rin po ni ninyo, ng grupo ninyo, yung 3 pong kasamahan po namin earlier, o 2 po namin kasamahan, si Senador Ang grupo niyo. or Jinggoy Estrada. Si Senador Jinggoy po ba, na-meet ninyo personal o kahit nakausap sa telepono in person? Never po, Your Honor, na kausap tungkol po sa ganyang bagay. Never daw. Tapos in-invite sa birthday. Ang kulit din. Tapos nasundan pa ng picture. Sila na Medellin Villanueva. Sobrang dami nilang picture together. Ang galing ng never nyo. Like, yun? Parang ganyan lang. Di ba? Mata sa mata lang. Walang bibig. Sa telepono po. Never So, hindi po ninyo na-meet? Yes po, Your Or Honor. nakakausap si Senador Jinggoy? Hindi po, maliban lang po nung, hindi ko po alam kung birthday yun, yung nasa picture po. Sinama lang po ako ng mga dating kasamahan ko po doon po sa okasyon. That's how you met Senator Yes po, Your Jinggoy. Honor. What about Senator Villanueva po? Senator Villanueva, nakakasama ko lang po siya pag may mga inauguration po, groundbreaking ng mga projects po sa Bulacan. Being the district engineer po, nakakasama ko po siya pag mga okasyon. Okay, wala na po other than that. Yung mga communication, tawag, after that, yung mga ribbon cutting, kung ano man yan, opening ng kalsada, wala na pong tawag po late at night or after office hours, wala na pong ganon. Wala po, yun lang pong insidente na nag-text siya sa akin na mag-follow up lang po nung request niya kay Secretary Bonoan. Dito po sa budget hearing, yun po, doon ko po siya kinausap dito tungkol po doon sa request niya kay Secretary Bonoan. Pero sa labas po, hindi po kami nagkakasama. Maliban lang kung minsan po, nanonood ako ng PBA, nanonood siya, magkabilang side po kami. Nagkakawayan lang po. Bilang respeto ko po sa kanya. Alright. May respeto ka pala sa kanya. Tapos wala. Ang gulo. Okay. Mr. Chair, ito pong mga driver na ito, nandito po ba si Andre Balatbat, Christian Santiago, na binanggit po ni D. Alcantara na nagde-deliver po ng pera kay Congressman Saldico. Narito po ba sila? Ay, kasama ko sila kasal. Apo. Tama. Narito po yata, Mr. Chair. Okay. Yan na. Mga drivers. Sino kaya ang magsasabi ng katotohanan? Or parehas lang silang magsisinungaling? Aray ko. Ngayon parang may kumakain na. Yung kanang kamay po. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? I'm not sure, Your Honor. Ganyan dapat yung sagot. Salamat po, Mr. Chair. I'm not sure. Kaya, mo na. Ginoong Balatbat, sino po si Ginoong Balatbat? Kayo po yon? Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Saldico? Will you attest to that po na totoo po yung sinasabi ng boss ninyo? Ayan na. Your Honor, bali ako po, isang beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon? Kung hindi po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. 6 to 8 na maleta. Alam niyo po Grabe, ba kung magkano dami. halaga nun? Di ba kayo sinabihan kung magkano? Wala po kaming idea. Saan po dinala? Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yon. Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Okay. Saan niyo po dineliver yung mga maleta na yon? Nung nasama po ako doon, Your Honor, sa Valle Verde po. Ito po ba yung bahay? Tingnan nyo rin to para kasi may kumakalat kasi na video ngayon na parang kino-coach daw nung nasa likod ni Senator Erwin Tulfo, yung kalbo sa likod, yung nakamas. Parang nagsinyas daw ng ganyan. Viral siya ngayon sa social media eh. So, tingnan natin kung nandito ba or makikita ba natin dito. Nahuli cam daw kasi eh.
Then kayo na lang bahalang umusga. Senator, di congressman ako sa Valle Verde 6. Bahay po siya pero hindi ko po alam kung kay Senator. Sino po ang sumalubong po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandun. Yung, ano. Mga tauhan. Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver niyo lang po doon? Hindi ko po alam yun. Yari na, pasensya na. Na-full yung ano natin. Na-full yung cellphone natin, par. Cellphone lang kasi tayo nagre-record eh. So, paano ba to? Sayang di ko may pakita sa inyo eh. Na-full siya, par. Na-full siya. Paano ba to? Sobrang ano na pala nun. Na-full na talaga siya. So, pakita ko na lang sa inyo siguro. Di pwede. Sayang na full yung cellphone ko, par. Naubos yung storage natin, ano. So sa next video na lang natin yun, sa next video ko na lang ipapakita sa inyo yun, ano. And then yeah, hanggang dito na lang muna. Sayang, papakita ko sana sa inyo yung nag-viral eh. Baka gawa na lang natin yun ng ibang reaction, ano. And then yeah. So yun lang naman. Again, this video is from Viral Broadcast page. Supportahan yan. Also courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, pilitin na si like, comment, share, subscribe. So kayo na masasabi nyo dun, comment down below. So about dun sa sa witness ni Senator Marcoleta, though hindi naman talaga natin masasabi pa sa ngayon kung 100% talaga na tunay yung pinagsasabi ng witness na yun, kasi syempre, di ba, kakasimula pa lang ng investigation, and then I think nadala na din tayo para sa sobrang daming dinalaan ng mga witness dyan sa Senado or sa Congress. Nagsisinungaling talaga sila sa una eh. Alam nyo yan, di ba? Like, yung mga Diskaya, at first, ganyan-ganyan pa sila. We will tell the truth, the whole truth, but not but the truth, at elected pa. Tapos nagsisinungaling. Wala kami kinalaman dyan. Tapos after mga ilang hearing, ikakanta na po namin, involved po dito sila, sila Congressman Atayde. Di ba? Kaya ganyan na. Tapos si Henry Alcantara, ganyan din. Nung una, sobrang tigas. Wala po talaga kaming kinalaman dyan. Wala po talaga kaming kinalaman dyan. Tapos ngayon, hindi, aamin na po ako. Hindi po ako pinilit. Meron na po akong nalalaman. Ganyan. Iba tong kay Senator Marcoleta. Iba tong witness niya. Sobrang amazing eh. Di ba? Nakita sila. Pinabasa yung draft. Di ba? Tapos nang basa, sige, prepare mo yan. Tapos punta agad tayo, like, alam niyo yung ganyan na parang walang pagdududa ba. Dapat nga madala na siya dyan eh, kasi naalala niyo yung yung witness ni Senator Hontiveros. 'Di ba? Nung time ni Kibuloy na parang bumaliktad, na biglang sinasabi niya naman, pinilit ako ni Senator Risa Hontiveros. Parang ganyan ba? So, alam niyo yung mga witness na yan, especially yung mga biglang lutang, diba, na di natin alam kung ano talaga yung motibo. Diba, dapat mag-iingat sila. Naano lang ako na sobrang bilis tinanggap ni Senator Marcoleta yun, or ewan ko kung kailan niya nakita yung taong yun, and then kailan sila nagkaroon ng deal. Pero kung makikita nyo, parang kahapon yung binanggit, diba? So parang kinabukasan agad, salang agad, diba? Tapos ang nakaka-amaze pa dun, may nakahanda ng draft daw, binasa na lang ni Marcoleta, diba? Grabe yun, may nakahanda na pala siyang draft. Supposed to be, binasa-basa niya yun na paulit-ulit. Pero nung nandyan na sa Senate, nautal-utal pa. Hindi niya ba na double check yun? Ay, hindi, parang sinerox na din kasi, no? Hindi natin alam, baka sinerox na lang. O ano yun, Xerox copy na lang yung binigay sa kanya. Hindi yung original, yung may naputol na part ba? Diba? So parang ikaw, kung iisipin mo, or hindi mo rin talaga iiwasan, naisipin din ng taong bayan na credible ba talaga yung witness na yan. Tapos ngayon, may kumakalat pa na video na about dun sa lalaki dun sa likuran, yung kalbo, na parang sinenyasan niya. Diba? Pasensya talaga kayo na ubos kasi yung natin eh. Naubos yung storage natin. Pakita ko sa inyo. Sumenyas dito yung matanda sa likuran eh. Nung una, akala ko parang nagkataon lang siguro yan. Pero nung sumakto talaga,
parang nagsenyas kasi yung lalaki sa likuran, ganyan yung kamay niya ba? Or ewan ko, coincidence lang yun. Tapos yung sagot niya 3, di ba? So parang sinenyasan siya. Tapos yun nga yung way na pagbabasa niya sa yung statement niya. Parang kahit ako na pag ano, grabe ano yun, bakit medyo nautal siya sa part na yun, di ba? Tapos hindi niya nakaligtaan niya yung ano, naputol na part, diba? Hindi man lang niya pre-practice yun. Kaya na lang bahalang humusga, kasi syempre sasabihin ng mga DDS dyan, kabado, kinakabahan. Kaya na lang bahalang humusga kung kinakabahan ba talaga yun, or hindi niya lang talaga alam kung ano yung mga pinagsasabi niya, or totoo kaya yung pinagsasabi ng taong bayan na baka peke yung witness na to, or binigyan lang ng script, diba? Tapos sabi ko nga sa inyo, nakakatakot talaga dito na wag naman sanang humantong ano, na magkakaubusan ng ituturo, like matuturo lahat. Kasi kapag kayon daw mangyari na naituro lahat ng senador, naituro karamihan ng mga congressman, ang siste, pagiging hindi nakapanipaniwala lahat, diba? And then yung mga nauna, pwede nilang i-claim na sabi ko na nga ba pinagbibintangan lang kami, pinupolitika lang kami. Tingnan nyo, inuubos kaming mga senador. Tama ba yan? Gaganyanin nila yan. Diba? So sana wag humantong sa ganyan ano. Kita nyo naman, kakaubusan talaga sila ng ano. Tapos magugulat ka na lang na may mga bagong witness ulit. Diba? Alam niyo yung ganyan na parang nagagantihan na lang sila. Taong bayan, di na natin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo. Kasi syempre sa mga past hearings, mga past issues, ganyan din naman yung mga nangyayari. May mga lumulutang na mga witness. Tapos in the end, magsasabi na po ako ng totoo. Pinilit ako ni Senator Risa Ontiveros, naidawit si Kibuloy, bigyan ako ng pera. Kaya ganyan. So ito, baka babaliktad din to. Di ba? So dapat yung mga witness dyan, dapat i-double check talaga. Like, siguro kung walang solid evidence, huwag na lang tanggapin siguro. O ewan ko. Kayo ba guys? Tatanggapin nyo ba yung tao na lulutang na lang tapos yung dala sulat lang? Words lang yung dala. Tatanggapin nyo ba yun na walang ebidensya? Kasi kung ganyan, sobrang dali lang bumaliktad yan kapag wala siyang dinadala eh. Diba? Like, sobrang hirap talaga tayo, taong bayan, manonood ng mga balita. Sobrang hirap nating basahin or tukuyin kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Especially like this. Diba? So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video nito is mula kay Viral Broadcast PH. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, Senate of the Philippines and then Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.